Ang sambayanang Pilipino laban sa isang Hong Kong columnist na sa kanyang palalait sa Pilipinas na tinawag niyang bayan ng mga alipin o nation of servants. Sigaw ng pamahalaan, dapat humingi ng tawad ang kolumnista. Upak naman ay sa mababatas, i-boycott ang pagbiyahe sa Hong Kong at pagbili ng kanilang mga produkto. Nagpapatrol, Anthony Taberna. Nagpupuyos ang damdamin ng maraming sektor sa panlalait na isang Hong Kong columnist sa mga Pilipino. Sa issue ng Hong Kong Magazine itong March 27, tinawag ng manunulat na si Chip Chow na nation of servants o bayan ng mga alipin ang Pilipinas. Pinagdiskitahan ni Chip Chow ang Pilipinas dahil sa pag-angkin sa Spratly Island sa South China Sea, mga islang sagana sa langis na inaangkin din ng China. Sinabi ni Chip Chow na walang karapatan ng mga Pinoy na kalabanin ang mga Chino na nagbibigay ng trabaho at kabuhayan sa libu-libong domestic helpers. Pinagbuntunan ni Chip Chow ng galit ang mismong kanyang Pinay na katulong at inutusang sabihin sa lahat ng DH doon na ang Spratly sa pag-aari ng China. At kung magkakagyera raw ang China at Pilipinas dahil sa Spratlys, mapipilitan si Chip Chow na sibakin at pauwiin sa Pilipinas ang kanyang katulong. Dahil sa maanghang na salita ni Chip Chow, sumulak ang dugo sa ulo ng mga Pilipinong opisyal. Panawagan ni Parañaque Congressman Roy Logoles, i-boycott ang pagbiyahe sa Hong Kong, pati mga produkto nito sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Tingnan natin, if the Filipinos will boycott Hong Kong, let's see what's going to happen to their shops and their hotels. Alam ko malaki rin ang problema nila ron, and we can add to their problem. Sa Senado, pinakakasuhan naman ni Senador Francis Escudero ang naturang kolumnista dahil nakataya rito ang dignidad ng bansa. Public apology naman ang hirit ni Senador Pia Cayetano. Sinang-ayunan naman ito ng Malacanang. Nangako ang palasyo na paaaksyonan ito sa konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong at ipararating ang reklamo hanggang sa Beijing, China. Marami siyang nasaktan na kalooban ng mga kababayan natin dun sa Hong Kong na masyadong nagtatrabaho at who's dedicating their lives, no, to take care of their children. Nanggagaliiti rin ng mga OFW sa Hong Kong dahil ang pag-iinsulto ay nanggaling pa man din sa isang kilalang mamamahayag. Nais nila ideklara siyang persona non grata sa Pilipinas. Galit kaming mga OFW sa article na lumabas sa Hong Kong Magazine na War at Home kung saan nilait ni Mr. Chip Chow, inalipusta at nilapastangan ang karapatan at dignidad ng mga migranteng manggagawa dito sa Hong Kong. Ayon sa Labor Department, hindi bababa sa 130,000 ang bilang ng ating mga kababayang nagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Dahil sa laki ng kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng naturang bansa, hirit ng ating mga mambabatas, hindi pag-aglahi at pag-alipusta, kundi papuri ang dapat nilang napapala. Anthony Taberna, Patrol.